Siguro sa Lunes pupunta ako doon sa hearing ng Committee on Blank Government. Para sa ganon, makapag-contribute naman tayo. Sa huling pagkakataon, wag lang nila akong guguluhin. Mag-a-attend ako doon. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Tayo ay isang ayon dyan sa mga tinura na yan, itong si Congressman Rodante Marcoleta, na sobra-sobra na ho ang ginagawang panggigipit ng administrasyon itong si Marcos Jr. dito kay Vice President Sara Duterte. At para naman dito kay Chis Escudero, ina mo sir, yan lang masasabi ko sa iyo, ina niyo lahat. Napakahaba ng sinabi ni Bibi Sara. Ang mababanat nyo lang sa kanya, hindi nyo man papansinin, hindi nyo man bibigyang pahalaga yung kanyang mga siniwalat, yung kanyang mga revelasyon kaugnay dito kay Lisa Araneta Marcos, dito kay Martin Romualdez, dito kay Marcos Jr. Hindi nyo pinagtuunan ng pansin yung mga malalamang binitawan itong si BP Sara, yung mga kalukuhang pinagagawa ng mga nabanggit nating individual. Yung pinansin ho nila, yung di umanong threat nitong si BP Sara dito kay Marcos Jr. Napakalabo ho ng sinasabi nila na yan. Ang ginawa ho lang smoke screen sa lahat ho ng sinabi ni Bibi Sara, sa lahat ng mabibigat na aligasyon na sinabi niya na kung saan puro kalokohan ang ginagawa ng mga individual na binanggit nitong si Vice President Sara Duterte, yung kill order ang kanilang ginamit na pangtakip sa lahat ng kalokohan na binulgar nitong si Vice President Sara Duterte. Kung ako dito kay Bibi Sara, banat lang ho ng banat. Nasa likod niyo ang sambayan ng Pilipino para magkaalaman na, no? Para magkaalaman na kung gaano nga ba karami yung mga sumusuporta dito kay Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos, at dito kay Marcos Jr. at dito kay Chis Escudero. Hindi na ho siguro kayo magtatanong mga kababayan kung sino ang amo niyang si Chis Escudero. Kitang-kita niyo naman talagang ang higpit ng hawak niya sa kanyang champagne. Baka ho kasi hablit na naman nitong si Lisa Araneta Marcos. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, sa mga nagpakulay sa susunod na video ko na ho kayo si shoutout. Napakarami ho mga kababayan. Maraming salamat. Shoutout ho sa bawat mga kasama natin dito na nagpapakulay. No? Napakarami ho kasi natin kailangan talakayin. Kaya next time na sila Ma'am Zenaida White, itong si hindi ano yun na ho natin, pasadahan na ho natin yung iba. Dito kay Phil Canada Family Vlog, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Shoutout Phil Canada Vlog, no? Maraming salamat. Dito kay Kid Lilbit, maraming salamat po. Maraming salamat. Kid Lilbit, salamat po sa $10, no? Maraming salamat. Sa susunod na video ko na ipakita yung mga ano nyo dito, pakulay nyo. Maraming salamat. Kay Ma'am Zenaida White at dito kay Ma'am Lynn Ancheta, Ma'am Lynn Ancheta, maraming salamat po sa $5. Ito na nga mga kababayan, ano ho bang banat nitong si Senate President Chis Escudero? She's to VP Sara allies, tell her to refrain from making harmful remarks. Walang harmful dun sa mga remarks na binitawan nitong si Vice President Sara Duterte. Senate President Chis Escudero called on the allies of the Vice President Sara Duterte to avoid her to refrain from making harmful remarks following her kill order towards President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Risa Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Wala akong masama doon. Wala akong kami nakikitang masama doon, no? Kasi wala namang kumbaga, ang ginawa nitong mga individual na to, tinwis ho nila yung sinabi nitong si Vice President Sara Duterte para mapagtakpan lahat ng malalaman na sinabi nitong si BP Sara doon sa kanyang naging pagsasalita kaninang madaling araw. According to Escudero, Duterte has public official has the responsibility to set an example to the office of the Vice President, the country, especially the children. Sira ulo ka pala eh. May saltik ka ba, Chis Escudero? Magpapakita ng magandang halimbawa. Sa kabila ng kaliwat kanan na korupsyon sa ating bansa, inaalala nyo yung makikita ng kabataan? Ang kakapal talaga ng mga mukha nyo, sa totoo lang. Okay lang sa inyo, huwag magmura, pero yung edukasyon, yung pagkalat ng illegal na droga, paglaganap ng kriminalidad, okay lang na makita ng ating mga kabataan.
Okay na ho sa akin na magmura yung mga leader natin. Basta maayos ang ating bansa. Wala ho tayong problema doon. Pero itong sinasabi ni Chis Escudero, kesyo merong mga batang makakarinig, maging magandang halimbawa dahil ikaw representative ng isang pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa ating opisina sa ating bansa. Tanga ka ba, Chis? Ha? Okay nang nagmumura ang isang leader basta maayos ang ating bansa. Di nga nagmumura, anak ng tokwa, kaliwat kanan ng korupsyon, kaliwat kanan ng kriminalidad. Alam nyo mga kababayan, pagka itong si Boy Kilay na pinag-uusapan, medyo natitrigger tayo eh. Pero ano pa naman, kumbaga, hindi pa siya hindi pa siya kumbaga yung sumasagad kagaya nitong sila Franz Castro eh. Itong level nitong si Chis Escudero, medyo manageable pa naman yung inis natin diyan sa mama na yan. Okay pa ho tayo diyan. Ayun na nga mga kababayan, commentary ako kayo diyan sa banat nitong si Boy Kilay na yan na kesyo pagsabihan ng mga malapit dito kay BP Sara. No, kung ako malapit kay BP Sara, atake lang madam ng atake. Anak ng toko, tingnan natin. Tingnan natin kung saan naaabutin itong kabanata sa ating bansa na to, na kung saan ginigipit nila ang kaisa-isang government official na nagtatrabaho ngayong mga panahon na to at hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan. Yung mga aligasyon na pang nanakaw, hindi yung ninakaw ni BP Sara yun. Ha? Yung inaakusa nila na 600 million, 125 million confidential fund. Naku, baka isang oras lang yun sa mga congressman sa pagnanakaw na ginagawa ho nila. Kaya pagka pinupunan nila itong si Bibi Sara, medyo kinikilabutan ho tayo sa mga naririnig natin dito sa mga congressman na to. No, kung maintindihan nyo lang kung gaano katinding pagnanakaw ang ginagawa. Yung mga kabit, pangalawang kabit, katlong kabit, ikaapat na kabit, lahat ho ng kabit nila talagang pagnanakaw ang ginagawa nitong mga politiko na to. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan ho natin ang kanya naging interview dito kay Ma'am Hana ng SMNI. Ito ho mga kababayan. Rodante Marcoleta, nung binisita niya si Vice President Sara Duterte and of course her Chief of Staff sa St. Luke's Medical Center. And live po natin makakasama via phone patch si Congressman Marcoleta. Magandang gabi, sir. Ito po si Hana at kasama din natin si kapartner Ina. Good evening po sa inyo. Sir, thank you for your time. Pinarinig ko ulit dun sa ating mga kabayan na naging statement, no, when you were ambushed interview kanina, no, dyan sa St. Luke's, at nasabi nga kayo, at nasabi nyo nga na nahihiya na kayo sa mga nangyayari. As a lawyer, I'm right, sir? You're also a lawyer, di ba, Representative Marcoleta? Yes, ma'am. Sir, kasi kanina, sir, kina-question din, marami ang nagtatanong, kung legal po ba ang naging utos ng House of Representatives na ilipat po mula po sa kanyang mula po sa pagka-detain sa loob ng compound ng House of Representatives, iniutos po na ilipat po ito sa Women's Correctional. At ang sinasabi ni Attorney Lopez ay gusto niya nandoon ang kanyang abogado at pinipilit naman ng mga HOR personnel na we can wait for your lawyers basta't what ilipat na po daw siya dun sa Women's Correctional. Ano po masasabi niyo dito, Congressman Marcoleta? Sana yung House ang tinanong ninyo kung ano yung justification nila. Kung bakit nila ililipat sa correctional facility. Kasi yung correctional ay para lamang dun sa mga nagsaserve na ng kanilang penalty, yung kanilang kasi mga convicts na po yung nandun eh. Yung attorney naman na staff ng OBP, hindi naman akusado yun, hindi naman kriminal yun. Bakit ihahalo mo doon? Dapat ang magpaliwanag dyan yung House of Representatives. Bakit nila naisip na dalhin doon? Siguro, ito sa pantaha ko lang naman. Dahil siguro umisita si Vice President at siguro si Vice President samahan yung kanyang staff. May palagay akong gano'n, no? Bagamat hindi ko alam kung yun nga yung dahilan. Ngayon, siguro naliligalig yung leadership ng House dahil nandun yung Vice President. Sinasabi nga nila, breach down ng anong tawag nun? Yung security. Bakit? Napraning na ho si Tamba eh. Isang gabi pa lang dyan si Bibi, napraning na ho siya. Kinabahan ho siguro itong si Tamba nung sinabi ni Bibi Sara, baka bukas, tawagin nyo na akong speaker, ha? Iba na yung speaker dito. Yung bang Vice President, security threat?
Exactly. Higit sa kanino man, sila yung dapat na sumagot. Kasi hindi ko alam kung ano yung iniisip nila. Kung ako yung speaker, alam ko isasagot ko sa'yo. Hindi naman ako yung speaker. Kong- Sa totoo lang ho, mahirap talagang interview nitong si Kong Dante, no? Pagka nagkamali ka ng tanong. Congressman Marcoleta, kasi Pero shoutout dito kay, kay Ma'am Hana. Shoutout kay Ma'am Hana ng SMNI. Shoutout siya. as a lawyer din po, legal ba yung move na yon? Na, or is this just a way to threaten the office of the Vice President, her staff, even the Vice President po? Or sa tingin mo, ito ay tuloy-tuloy lang na political persecution po? Ang ayaw nila, nandun ang Vice President. Gusto nila umalis ang Vice President. And the only way para hindi niya masundan yung kanyang staff ay dadalhin nila sa Women's Correctional. Sa palagay ko, mahihirapan na nga siyang pumunta doon. Talagang malalagay na sa alanganin ang security ng Vice President. Pero kung halimbawa, gusto lamang niya nasamahan yung staff niya, alam ko naman yung detention facility na yun, maluwag yun eh. Ano security threat doon? Kaya lang, tama yung sinasabi mo. Baka meron silang gustong palabasin. Ayaw nila na nandun ang Vice President. Kasi nga naman, hindi magiging maganda para sa kanila. Kinulong nila yung tao niya. Ang Vice President gusto niya samahan. O ano ngayon ang magiging reading ng publiko? O yun na nga, yun ang iniiwasan nila kung ano yung pagbasa ng publiko doon sa mga developing story na nandiyan sa loob ng House. Ganun lang naman kasimple yun eh. And sir, nakikita din ng publiko, Congressman Marcoleta, no, na nagiging threat din sa kalusugan ni Chief of Staff o Undersecretary Lopez, yung mga kaganapan mula pa kanina madaling araw na pinupush niya yung ilipat siya sa correctional. And then, ngayon nga, nasa ospital na siya. I'm not sure kung ano talaga yung final dun sa kanyang medical bulletin, pero nakikita naman natin, the videos can't lie, Congressman Marcoleta, that hindi talaga nasa mabuting kondisyon ng kanyang kalusugan after dun sa roller coaster nga of emotion na naramdaman niya nung magmula nang siya ay makontem. Hindi ako doktor, pero nakita ko siya kanina. Talagang siguro very traumatic ang kanyang napagdaanan. Nung maaman niya na bigla siyang dadalhin sa Women's Correctional, yun lamang senaryo na ikaw isasama dun sa mga kriminal. Kahit siguro sinong tao na normal ang pag-iisip. Talagang magkakaroon siya ng agam-agam. Hindi lang agam-agam, siguro pagkatakot. No? Uncertainty kung ano ba nangyayari sa ating bansa. Siguro ganun na yung naisip niya, kaya Correct. nagkaganon siya. Hindi ko nga siya makausap, kinakausap ko siya, hindi niya maidilat yung mata niya. Congressman, kasama din natin si Ina at meron din katanungan sa'yo. Magandang gabi po, Congressman Marcoleta. At nais lang po naming malaman, bilang matagal na po kayo sa serbisyo, kung di po ako nagkakamali ay since 2004 ay nandiyan na po kayo sa loob ng Kongreso. Ano po ba kaya ang naging dahilan? Bakit umabot po sa ganitong punto ang ating bansa? Na dati-rati talagang mataas po ang tingin natin sa Kongreso, ngayon po kayo na rin po ang nagsabi na umaabot na tayo sa punto na nakakahiya na po. What led us here, Congressman? Bakit nagkaganito po kaya? Masyadong pamumulitika. Yung rekta, no? Wala nang marami pang paligoy-ligoy. Yung kumbaga yung sagot na alam naman ng mga kababayan natin kung ano yung nagtulak kung bakit tayo humantong dito sa kaganapan na to sa ating bansa. Na kung saan nagkakaroon ho talaga ng kumbaga yung stability ng ating bansa ay nalalagay sa nakukompromiso ika nga dahil ho sa political interest dahil sa pamumulitika ng ilang mga politiko diyan kagaya nitong si Martin Tambalos Romualdez. Walang binanggit itong si Kong Dante, pero alam naman ho natin kung sino yung kumukumpas diyan, di ba? Kung sino talaga ang tumitimon ika nga diyan sa House of Representatives. Masyado talagang pamumulitika, Congressman Marcoleta.
But what is the Ganun end lang kasimple game? yun. What is the end game here? To push the Vice President to resign sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente? Yan ba ang target nila? To destroy her reputation Sana. hindi na makatakbo? Sana alam ko kung ano ang ending. Hindi ko alam ang ending. Ang alam ko lang, ginagawa nila lahat ang paraan para sa ganon ay magtagumpay yung kanilang binabalak laban sa Vice President. Congressman, may nabanggit po no kanina si Attorney Lopez, out of her frustration maybe, out of her emotions. So nasabi niya po talaga, at marami na rin sa ating mga kababayan na nakikita po na wala na daw talagang batas ngayon na nangyayari sa ating bansa. Kung meron man, iilan lang ang pinapanigan nito. Kumbaga ba, kapag ikaw ay hindi daw kapartido o ikaw ay halatang kalaban, ay gagamitin po ang batas laban sa iyo. Ano po ang nakikita nyo dito? Masasabi ba natin wala na talaga tayong pag-asa? Kasi nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na na hopeless na. Pero kayo po as member po ng 19th Congress, ano pa kaya ang posibleng mangyari na hindi naman sana talaga umabot tayo sa ganun, Congressman? Ang haba naman ng tanong mo, hindi ko alam kung ano sasagutin. Alam mo ang problema nga, sumobra na yung pamumulitika. Parang nakakatakot mong interview nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Hindi ka pwedeng kung i-interview niya si Kong Dante, doon na lang ako sa kwentuhan na lang, wala nang politika. Kong Dante, kumusta araw mo? Ha? Nakakain ka na ba ng hopya? Nakailang balot ka na ba ng hopya niya? Yun na lang pag-usapan natin. Huwag na natin pag-usapan politika. Baka pagka napahaba tanong natin, masoplak pa tayo. Mahirap. Delicates. Lloyd. Dapat sana unahin nila yung problema ng bansa natin. Correct. Malaki ang pag-asa ng bansa natin eh. Ngayon, kung halimbawa, ang kanilang iisipin na lang, yung pamumulitika, na ganito yung mangyayari natin, masang mangyayari sa atin. Isip-isipin mo na lang, ang pinag-uusapan lang natin ay yung nature ng confidential fund. Napakasimple nun. Kung talagang ang kanilang pakay ay gumawa ng batas, kung totoo ay gumawa ng batas na may kinalaman sa paggamit ng confidential fund, bakit naman isang opisina lang ang kanilang pinag-eksperimentuhan? Ilan bang opisina at ahensya at sangay ng pamahalaan ang nabigyan ng confidential fund? Ilagay mo na lang sa 1,000 sapagkat mahigit 1,000 yan eh. Ang dami niyan. Mula lang sa government national, sa NGAs, National Government Agencies, marami yan. Ipalagay mo lang 500, ang kalahati na lang ang kunin mo, 250. O, isama mo yung LGUs, lalong mas marami yan. Opisina ng gobernador, opisina ng mga mayor, libo-libo yan. O kalahati na lang, 500. O di 750 na yon. Isama mo pa yung katakot-takot na GOCCs, may 300 yan. O kalahati, 150 ka mo na lang. O, disipilagay mo na sa meron kang 900 na ahensya, sangay ng pamahalaan na binigyan ng confidential funds. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit umikot lang tayo sa isang opisina? Paano tayo gagawa ng isang batas kung isa lang ang tatargetin mo? Ba't hindi mo targetin ang lahat ng mga opisina na mayroong confidential fund? Kung talagang totoo at matino ang direksyon na tinatahak niyang Committee on Good Government. Ang pangalan pa naman, Good Government eh. Hindi ba kayo nagtataka? Dapat palitan na yun eh. Gusto niyong palitan kung anong pangalan? Ano? Alam mo siguro eh. Ano bang mas maganda, Ikaw Congressman? na magsabi eh. Parang wala silang masabi. Alam mo naman eh. Yan siguro sentimiento nitong abogada na nakakulong. Isip-isipin mo, ikukulong ka. Yung nagtanong, alam mo, hindi abogado eh. Sakit, Yung no? nagtanong, hindi abogado. Convicted. Hindi niyo ba kilala kung sino yun? Oo, kilala namin. At kung Lahat ilang naman kilala tayo sa child papanggap abuse. ng mga abogado eh. Ang mahirap sa atin, lalo na yung mga kasama ko,
Kung sino yung hindi abogado, yun ang umaastang abogado. Yun lang. Minsan pa nga, umaas ng alam judge. mo, hindi ba merong nagsabi, a little learning is a dangerous thing. Yeah. Yes. Grade 5 pa lang ako, natutunan ko na yun. Di ba? Yes po. Oh. Congressman Marcoleta. Sabi niya, Yes po. obstruction of procedures. O, di ba? Nag-obstruct daw dahil sumulat ata itong abogada na nakiusap sa COA na go slow on this because, you know, yung inisyo po ninyo na audit observation memo, alam naman po ninyo na hindi po conclusive yun. Wala pong finality yun. I-explain pa po namin because this is contestable, this is appealable. Bakit po ninyo ibibigay sa kanila ang inyong mandato? Anong mandato ng COA? Sila po ang nag-o-audit. Ngayon, siguro ang gusto sabihin lamang mga abogadang sumulat. Kasi kung ako, ganun din ang gagawin ko eh. Bilang isang abogado, naiintindihan niya yung batas eh. Alam mo yung prinsipyo ng batas na gusto niya sabihin? Baka hindi niya lang nabanggit nung siya ay pinagtatatanong. Yung akma na prinsipyo ng batas niyan, sabi niya, what has been delegated can no longer be delegated. Kanino ba dinelegate ang pag-o-audit? Constitution ang nagsabi nito eh. COA po eh. Eh bakit naman, hindi ko naman sinabing dinelegate ng COA. Sa pilitang kinuha ng Committee on Blank Government. Lagyan mo nga, i-fill up mo nga yung blank. Anong magandang pag-fill up ng blank? Parang nadulas sa kanina dyan si Congressman, sabi niya, bad government. Ay, good government. Nakita mo na. Alam nyo naman yun eh. Sabi niya, obstruction of procedures. Nakalimutan nila. Sila yung unang nag-obstruct. As a matter of fact, in-encroach nila yung gawain na hindi para sa kanila. Ay, Nakuha nyo ba yun? yes. Anong ito legislation? Sus Mario Joseph naman. Grabe, ini-interview mo lang po si Kong Dante Marcoleta. Parang para siyang professor. Nakuha nyo ba yun? Naintindihan nyo ba yung mga pinag-uusap? Dapat tanongin na lang dyan, hopya, kape, merienda, yung pagkain na lang pag-usap. Magkaintindihan nga kami. Anong in need of legislation? Anong ibig nila sabihin? Gagawa sila ng batas para palitan nila yung procedure na audit ng COA? Natanong ko sa kanila yun. O gusto nilang gumawa ng batas para i-dissolve ang COA? Hindi naman nila magagawa yun sapagkat ang COA ay nasa Constitution. So ano nga ang batas ang iniisip nila? What law is contemplated by bullying people, asking people before them, bullying all of them? Na akala mo mga abogado, akala mo mga huwes, akala mo mga prosecutor. Sabihin mo sa kanila, basahin nila yung Article 6 ng Philippine Constitution. Ito yung grant of legislative power. Wala kang makikita dyan na pwede mong kunin ang mandato at trabaho ng COA. Ayoko lang makipag-away na dyan eh. Baka mamaya yung hopya ko kukunin na naman. Congressman Marcoleta, kasi iba mga kasama, gaya na sinabi mo, hindi abogado. Hindi mga abogado. Kaya hindi nila nababasa yung batas at hindi nila alam hanggang saan lang yung limit ng kapangyarihan nila. And even your colleagues... Hindi nga nila alam eh. Hindi ko malaman kung magpasensya ako o ba. Sinasabi ko sa kanila, pag sinasabi ko sa kanila, they cannot counter a better argument. Ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako. May magsasabi. Alam niyo mga kababayan, merong something dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Di ko alam kung ako lang nakapansin o pati kayo napansin nyo ha. Etong mama na to, pagka nagpapa-interview to, kasi sa ibang mga kandidato o yung ibang mga kinakapanayam ng mga media, pagka seryoso yan, seryoso lang yan. Hindi sumusundot ng patawa yan. Etong mama na to, pagka nagpatawa, medyo iinda ka ng konti. Kasi yung patawa niya, hindi corny. Yung patawa niya, matatawa ka dahil nabanata ka na pala, hindi mo alam. Ganun no itong si Congressman Rodante Marcoleta. Napaka-interesting pagka nagsalita na,
Kaya ang dami hong ang dami hong nanonood pagka siya na nagsasalita kasi kaya niyang diinan yung mga gusto niyang paintindi sa ating mga kababayan. Kaya niya hong magpatawa, sabay sundot ng banat doon sa mga kung sino man mag-i-interview sa kanya. Yung dalawang kasama niya, yung si Sir Jen at itong si Sir Nelson, ano ho yun, suki ho yun, laging nasusundot kay Kong Dante. Kaya tayo nag-iisip-isip na, no? Kung sakaling makadaupang palad man natin itong mama na to, tatanong lang natin sa kanya, puro hopya at saka merienda. Wala na hong politik. Salita sa likod ko na hindi ko rin maintindihan kung ano yung pinagsasasabi nila. Pagkatapos mayroon pang mag-a-accuse, tuturo pa yung ano nila, daliri. Are you rebuking this committee? Sus Maria Jose, mga tao ito. Anong klaseng parliamentary procedures ang ginagawa namin sa Congress? Ito yung kinalulungkot ko. Nagdaramdam ako at kung minsan nga nasabi ko, nakakahiya na rin ito. Pati ako napapahiya. Bagamat kaya ako nahihiya dahil sa kanila. Hindi ko malaman kung paano ko ba sasabihin sa kanila. Kung kaya ko lang iuntog ang mga ulo nila, gagawin ko para siguro mabuksan yun eh. Totoo ito. Sa tingin natin, totoo naman. Actually, Totoo ito. Congressman. Para Actually, dapat ang magbibuenmano dyan si Paduano eh. Yung mama na yun, di ba? Nagkaano na sila, nagkapustuhan na sila eh. Nagkaganyanan na sila, di ba? Itong si Kong Dante, palaban din eh. Talagang tumayo siya. Kala ko bibirahin na niya eh, no? Muntik na. Dapat pala eh, sana natuloy yung sinasabi na yun ni Kong Dante. Dapat sana itong si Paduano eh, nabuksan na ang kanyang kaisipan kung naiuntog siya nitong si Congressman Marcoleta. para naman, hindi naman makakapagsalita yung mga yan eh. Opo. Oo nga. Tanungin mong isa-isa, sinong gustong humarap? Halimbawa sa Lunes, halimbawa harap ako doon, wala lang manggugulo, wala lang gagawa ng hopya para magkalinawan tayo. Oh. Ang problema, pag nagsimula akong mag-raise ng issue, sasabihin nila sa akin, I'm sorry, Your Honor, you can no longer raise some procedural issues because you are no longer a member of this. Subukan niyang ulitin yon. Yeah. Ayoko na lang makipag-away kaya huminto na ako na sabi ko, Diyos ko, ano kayang nangyari sa mga tao? Anong nakain ng mga taong ito? Bakit ganito silang mga tiran? Yung chairman, napag-alaman ko, abogado raw eh. Oh? Kaya ako nalungkot eh, abogado pala yun. Kaya, hindi ko alam na abogado yun eh. Akala ko nagtitinda ng hopya yun eh. And sinabi din yan, that unconstitutional daw ang ginagawa ni VP Sara yung pag-lawyer niya sa kanyang detained chief of staff. Sabi ni Congressman Shua. Ano masasabi niyo dito, Congressman Marcoleta? Hindi hindi naglo-lawyer yun. Paano siyang maglo-lawyer? Hindi naman siya vice president siya. Nasabi niya na lang yun dahil siyempre nataranta yung kanyang OBP at sanang andun yung isang tambak na polis na kukunin siya. Anong gagawin niya? Hindi ba? Ang tatanungin muna natin ganito, sino ba yung nag-order na kukunin siya at dadalhin sa Women's Correctional? Sino? Si chairperson, ang signatory nun, So, Attorney. paano siya nakagawa ng order? Nag-hearing ba sila? Biyernes yun eh. Wala namang office pagka Biyernes eh. Nag-Zoom Paano meeting sila daw. nag-hearing? Zoom daw. Pwede ba yun, Kong? Nag-Zoom sila. Nakakuha sila ng approval sa office ng majority leader at ang majority leader kumuha ng basbas sa speaker. Ipalitaw nila lahat ito. Did the speaker extend an approval to the office of the majority leader for these people to conduct a special committee? Can On we a demand Friday? for transparency, Congressman Marcoleta, kung paano na humantong sa ganong klaseng order? Can the public ask for transparency sa House of Representatives? Of course. Of course, that's your right. Di ba? Kayong sa media, hindi nyo kasi tinatanong eh. Why don't you ask them? Sino-sino ang member na nag-attend? Sino-sino? Kausapin niyo, nag-attend nga po. Malalaman niyo kung talagang nagkaroon ng Zoom eh. Did they have a quorum? Ang problema, hindi naman kasi kayo nagtatanong eh. Para malaman niyo if the order was valid. Correct. O nag-Zoom sila, baka 3 lang sila.
And with Pwede that, yun. Congressman Marcoleta, anong accountability ang pwedeng harapin sakali na invalid nga yung order na inilabas ni Congressman Chua? Invalid nga eh. Eh di hindi totoo. Eh di mali. Eh siya bakit nagpapunta ng polis doon? Paano nakapunta yung polis doon? Sino ang tumawag ng polis? Yung Secretary, yung Secretary General? O yung Sergeant at Arms? Ba't mayroong kaagad polis? Natanong ko nga eh. Kasi mayroong tumawag sa akin. Madaling araw na eh. Opo. Sabi nila mayroong pong mga polis doon na kukunin daw. Yung polis kukunin na daw yung Attorney Sanchez ba yung apelyido niya? Lopez. Lopez. Kukunin na po. Eh, yung Secretary General ba nandiyan? Wala po. Teka muna. Paano niya ibibigay sa polis? Wala yung Secretary. The Secretary General is the one that should execute the order, the invalid order, kung halimbawa hindi naman valid, of the blank government. Committee on Blank Government. And public. Ano na yan? Ulitin mo nga yung pangalan ng committee. Di namin masabi yung good eh. Ituloy lang ninyo. The Committee on Blank Government and ano yung susunod? And accountability. Nakita mo na. But where's their accountability, Congressman Marcoleta? Yun nga yung sinasabi ko, you have to account. Nagkaroon ba talaga ng meeting? Nag-zoom ba sila? Ilan ang nag-zoom? Yes. Ilan? Yung mga mainstream media ko ngayon, yung mga nasa mainstream media, yung malalaking network, di ko ini-interview siya. Hindi ini-interview si Kong Dante, pero sa bagay, kahit hindi siya interviewin, di ba? Yun lang mga sa social media, yun lang mga vlogger, pagka talagang in-upload yung mga panayam na yan kay Kong Dante, talagang ang dami hong nakakapanood, ang dami hong nakakarinig sa boses nitong si Congressman Marcoleta. Kaya kahit, para doon sa mga kandidato ngayon 2025 midterm election, napakalaki ho talaga ng partisipasyon ng mainstream media. Ng social media. No? Malaki ho ang partisipasyon. Lalo na para doon sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dapat talaga i-capitalize nila yung paggamit sa social media, no. Wag na lang silang mag-rely sa mga banner, sa mga tarpaulin. Social media ho talaga. Mas maraming makakarinig kasi magpaulit-ulit ho eh. Pagka kasi na-upload na yan, nandiyan na yan eh. Pagka napadaan na naman yung mga tao dyan sa post na yan, makikita na naman nila, maririnig na naman nila ng paulit-ulit yung mga kandidato na yan. Kaya kailangan yung mga kandidato talagang mag-focus sila sa social media ngayong mga panahon na to. Mainstream media medyo malakas din naman ho kasi marami pa rin naman na mga kababayan natin ng hindi pa talaga naabot ng internet, no. Yung mga nasa pa lang free TV pa rin hanggang sa ngayong mga panahon na to. Pero mainstream media kahit nung 2022 talagang yan ang ginamit ng kampanya nitong si Marcos Jr. nung mga panahon na yon. Mainstream social media. Was there a quorum? Bakit ang tumawag ba ng police yung Sergeant at Arms? Bakit wala yung Sergeant at Arms? Nako. Can the police officers or police battalion secure the facility at pagkatas kunin nila yun? Ganun-ganun na lang? Is that the way an order be executed without the Sergeant at Arms? Hindi nyo naman tinignan ito eh. Yes. And Congressman Marcoleta, di ba, nag-file ng motion for reconsideration si Attorney Lopez kaugnay nga dun sa order ng contempt sa kanya. On the same day kung kailan siya na-contempt. Pero hindi po Precisely. ito Nagkaroon na ba? Na-resolve na ba yun? Wala pa yun. Yung Zoom meeting nila, ni-resolve na yun? Dininay ba? Paano mo ililipat nga? Meron siyang MR, kung meron siyang motion for reconsideration. Ito nga ang sinasabi ko sa inyo, ang pagkakaiba ng abogado doon sa nagkukunwang abogado.
Pagkatapos, yun ang mga abogado na chairman, neophyte naman yun eh. Isip-isip nung I was trying to raise some procedural matters, sabi niya sa akin, I'm sorry, Congressman Marcoleta, you cannot raise those procedural issues because you're no longer a member of this committee. Bakit niya nakalimutan na ako'y member ng House of Representatives? Aha. I am an elected member of the House of Representatives. I Yes, can it means participate legally and legitimately in all proceedings of all committees, regardless of whether or not I am a member. Hindi niya alam yun. That is basic. Yes. Ipag-away ba ako? Ayokong kaaway. Yung mga hindi nakakaintindi. Sabi nga ng iba, Congressman Marcoleta, it is an insult daw sa mga veteranong alam ninyo ang procedures Yes. dyan sa Kamara at ganun ka lang bastusin ng mga So, neophyte. sabi ni, pabayaan mo na yun. Pabayaan na yun. Kung sa akin lang, walang kwenta sa akin yun. Ang sabi nila, okay, the totality of evidence, sabi nung isang magaling na member ng Makabayan Group. O hindi ba kanya pinagtatanggal nyo lahat ng mga USEC? Nang wala kanyang ano? Binigyan nyo ba sila ng pagkakataong makapag-explain? Ha? Did you afford them the due process of law? Ayan, tiranda, di ba? O napaamin yata na hindi na po kasi po ang kanila pong pagkakalagay doon ay on the basis of the trust and confidence of the Vice President. Hindi. Para sa amin ay pag hindi nyo binigyan ng pagkakataon man lang na magpaliwanag, blah, 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 and to hear their side. That is, sabi ng ganun, disregarding due process of law. Di ba? Di ba sinabi niya yun? Hindi nyo ata narinig eh. Hindi kayo sumasagot. Yes. Narinig po namin, Congressman Sinabi niya yun. Marcoleta. Di ba sinabi niya? Bakit ako? Binigyan ba nila ako ng due process? Nung Exactly. tinanggal ba nila ako sa lahat ng aking committee? Ako ba'y ninotify? Ako ba'y ininformahan? Ako ba'y binigyan nila ng pagkakataon magpaliwanag o magtanong man lang sa kanila, ano po ba ang kasalanan ko po sa inyo, mga jus-jusan ng blank committee? Aha. Ha? Congressman Oo, Marcoleta, hindi may ba? batas pa ba? Kasi yun ang sinasabi ni Attorney Lopez and Vice President Sara Duterte. Wala nang batas. Sila na ang batas. Tinatanong mo pa ako, alam mo naman yung sagot ko. Huwag mo na kang tanongin, napaka-basic naman yan. Can I get your opinion, Congressman Marcoleta, sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte? Of course, dun sa Zoom press conference, virtual press conference sila kanina madaling araw. Na kapag siya, kasi may threat sa buhay ni Vice President, at kung siya man po ay mapatay, nagkaroon siya ng pahayag na dapat daw din patayin si President Marcos, First Lady, and House Speaker Martin Romualdez. And sinabi naman pala siya that they consider the statement of the Vice President as an active threat. What's your take on this, Congressman Marcoleta? Ikaw na ba ito? Alam mo naman sa galit na lang niya sa nangyayari eh. Dinudurog siya. Left and right, lahat na lang. Isip-isipin mo na lang. Sabi ko nga sa iyo kanina, napakaraming mga ahensya ng gobyerno ang merong confidential fund. Ipaliwanag nyo nga sa akin kung bakit ang pag-iimbestiga ay umiikot lamang sa kanyang opisina. Hanggat hindi nyo binibigay sa akin ang isang mabuting pagpapaliwanag, siyempre, ang Vice President, tao lang yan. Pagkatapos, ikukulong mo ang isa sa kanyang tao. Gaano kabigat sa loob niya yung ganun? Makakapagsalita ka talaga eh. Makakapagsalita ka.
Well, Congressman... Wag na nilang palakihin yun. Gagawa pa ng presidential statement. Naku, Yeah. tigilan na natin yung ganun. Alam nila kung ano ang nararamdaman ng isang vice president sa ginagawa nila sa ngayon. Kaya lang sila nakapagsalita ng ganun. Oh, I'm not take Congressman... their word for it. Oh, ito bang nangyayari ngayon, Congressman? Maaring magresulta to sa constitutional crisis na nangyayari? Kasi it seems na iilan na lang po din na nagsasalita ngayon sa loob ng Kongreso. Anong iilan na lang? Paano nalaman? Hindi, based lang po kasi sa mga hearing po, Congressman. Tulad po ninyo, tinanggal po Kasi kayo hindi kayo nagsasalita eh. Ngayon na kami Magsalita kayong magsasalita. lahat. Ha? Magsalita kayo lahat. Diyan ko nga makikita. Ha? Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Magsalita lahat. Ha? Kayong lahat na nasa media, magsalita na kayo. Alam nyo naman eh. Correct. Alam mo, Congressman, nung tinanong nga lang ng isang kasamahan namin dito, ang travel expense ni Speaker, ayun, napatawag agad din sa Kongreso. Yeah, at Oh, sinuspend hindi ang ba? franchise namin. Kaya ganun. Yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Samantalang ang itinanong ninyo is a legitimate Yes. issue. Tanong lang naman yun eh. And I don't think it is beyond explanation. Pwede namang i-explica nila yun eh. Ang dami namang explainer dito sa House eh. Isang batalyon yun. Ba't hindi na lang sagutin, di ba? Correct. Ayaw Yun ang kasi, dapat yun, dahil isagutin ayaw nila. nilang sagutin, Congressman Marcoleta, kaya wag din natin bigyan ng platform ang SMNI kasi nagtatanong ng mga ganong klaseng tanong. Ayaw nila ng mga ganong klaseng tanong. Congressman Marcoleta? Oo. Bakit? Sumama ba ako sa kanila? Hindi. Oo. Palakpakan natin ito siguro. Yung mga nag-ano sa prangisa, sali mo ba? Sumausaw ba ako dyan sa issue na yan? Ang galing ngayon. Basta ako kung ano yung tama, doon lang ako. Pag hindi yung tama, wala na ako doon. Oo. So, ano pa itatanong mo? Congressman Marcoleta, I think your last message na lang po sa ating mga kababayan ngayon kasi marami sa mga kababayan natin ngayon na hindi man nagsasalita vocally pero nakatutok ngayon sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Oo, yan. Some are Marami disappointed, some are troubled, kung saan dinadala ng administrasyon na ito ang ating bayan, Kaya nga, sabi nga ni VP Sara, nagpipigil siya kasi ayaw niya ng ganitong klaseng atmosphere sa ating bansa dahil hindi naman talaga maganda ito sa ekonomiya, of course, sa sa moral ng mga Pilipino. But kayo po, na nakikita niyo, witness kayo sa kaganapan dito sa ating bansa, kayo dyan na nasa House of Representatives, ano po ang may bibigyan yung mensahe ngayon sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, ang sa akin lang ay wag po tayong magpapakadalos-dalos sa mga nangyayari sa ating pamahalaan ngayon. Siguro magmasid muna kayo at asahan sana natin na ito'y maayos sapagkat hindi po mabuti sa ating bansa kung ito'y pagmumulan na naman ng kaguluhan. Ang palagi po na nagiging ang tawag rito, ang naapekto palagi po ay yung mamamayan, yung bansa. Kung ako lang, ang una ko sana sasabihan, itong mga kasama ko kung po pwede sanang gumising na kayo, di ba? Alam naman ninyong hindi tama yung ginagawa ninyo. Mas gusto ko silang pagsabihan kaysa sa ating mamamayan. Kasi ang ating mamamayan nakakaintindi. Nalalaman nila kung ano yung nangyayari Correct. Ang mga kasama ko na lang, hindi ko naman nila lahat, Mabuti qualify natin ng konti. Yun lamang nagpapabida-bida dyan sa Committee on Blank Government
and public accountability and public non-accountability siguro yun, ano. At saka yung, alam mo na, yung isa pa, yung Quadcom. Ay siguro, baka gusto naman yung ano, baka naman gusto nyong tingnan mabuti kung ano yung pinaggagawa ninyo. Siguro sa Lunes pupunta ako doon sa hearing ng ano ng Committee on Blank Government. Para sa ganon, makapag-contribute naman tayo. Sa huling pagkakataon, wag lang nila akong guguluhin. Mag-a-attend ako doon. Pero sabihin nyo sa kanila, wag sila manggugulo. Walang hagaw ng kopya. Di ba? Thank you very much, Congressman Marcoleta, for giving us Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ng ating reaction video. Shoutout dito kay Ma'am Hana, kay Congressman Rodante Marcoleta sa SMNI. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayong lahat ha. Huwag po tayong basta-basta magpapadalos-dalos. Pero pagka nanawagan na si BP, wala na, tapos na. Anong padalos-dalos? Tapusin na natin to. Para wala na ho, di ba? Hindi. Tama naman ho yung mga sinabi nitong si Congressman Rodante Marcoleta na hindi makakabuti sa ating bansa. Yung mga balita nga lang na yan, napupunta sa ibang bansa, yung mga mamumuhunan na nag-iisip na dadalhin nila yung kanilang pera sa Pilipinas, magdadalawang isip. Paano pagka mayroong mas malaki pang problema ang mangyari, di ba? Hindi ho talaga maganda. Pero ano bang gagawin natin? Pagka naman pinagbigyan natin itong mga to, tuloy-tuloy yung pagnanakaw nila. Pagka hindi natin tinayuan, hindi tayo nakiisa sa pagkilos na mangyayari sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy naman ho. Kumbaga, kaya pala basta ipitin lang natin yung mga dapat ipitin. Kahit ano pang gawin natin sa budget, kahit ano pang gawin natin sa pondo ng sambayan ng Pilipino, wala rin pala makakapigil sa atin. Di naman pala tayo aalmahan ng sambayan ng Pilipino. Kahit ubusin natin ang kaban ng Pilipinas, walang problema. Kahit bilyon-bilyon ang nakawin natin araw-araw, okay lang yan. No, madali lang naman yan. Takutin lang natin yung mga Pilipino na magiging hindi stable ang ating pamahalaan. Tigilan natin yan. Hindi maganda yan para tuloy-tuloy ang pagnanakaw namin. Dapat balansehin din ho natin. Tingnan ho natin kung saan tayo lulugar na kung saan hindi lang ho itong mga politiko na to ang magbebenepisyo kundi ang bawat isang Pilipino. So Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.